Ay nako, basta ako proud na proud dahil ever since na nag-audition siya, since nag-audition, mali-mali. Nako, makikita ako nung grammar Nachi na nasa TikTok, natutuwa ako doon. Nakalimutan ko yung pangalan niya, ang galing-galing niya. But anyway, since nga po na sumali siya sa The Voice, nag-audition siya, nagkaroon siya, naging 4-chair turner siya, hanggang mag-finals, at tinanghal nga po siyang kauna-unahang Asian, Filipino at Asian na winner sa The Voice USA. Let's all congratulate at palakpakan natin ng bonggang-bongga si Sofronio Vasquez! Nakakatuwa ka, Onyong daw. Actually, nung nag-concert siya sa isa sa mga concert niya sa Chatrino, Green Hills, nakanood pa ako noon At ang galing-ganda nung version niya nung Minsan ang Minahalay Ako. Di ba? Ang ganda-ganda. At saka yung medyo nung handog, whatever. Basta naalala ko yun. That was several years ago nung matapos nga po siyang makasali din sa Tawag ng Tanghalan sa ABS-CBN. Ngayon, pinasasalamatan na niya na naging magandang training ground ang Tawag ng Tanghalan sa kanya kasi nga sa The Voice, nagkakaroon siya ng pagkakataon na maganda kasi yung spacing maganda yung spacing nung pagbibigay sa kanila ng mga ipanlalaban nilang mga piyesa ng kanilang mga coaches. Unlike yung sa Tawag ng Tanghalan, everyday daw nung nagko-contest siya, which is true dahil everyday nga yung, lalo na nung time na nag-rest back na siya, inaaral nila agad yung kanta, kaya hindi ka lang physically tired, hindi lang ngarag yung boses mo, pati yung utak mo kasi labanan, talagang pukpukan. So, yun ang pinagpapasalamat niya na naging magandang training ground niya kasi since bata pa, as per his mother was saying, na pangarap talaga nito ni Sofronio Vasquez na maging singer. And although graduate siya ng dentistry yata or something, kasi nag-abroad siya, nagpunta siya, bago siya nagpunta na Amerika, nagbarko pa siya, nag-cruise siya, tapos nagpaalam siya sa kanyang tatay, ayon sa kwento na gusto niyang subukan, bigyan siya ng pagkakataon uli na kahit nagtatrabaho siya as dental assistant sa isang dental clinic sa New York, is gusto niyang subukan uling kumanta. At yun na nga, nag-audition siya sa Amerika. Nung una hindi siya nakakasama, ang tagal niya nag-intay bago siya kinolback, tinawagan. And nung finally na mag-audition na siya sa The Voice, yun na, nagkaroon siya ng 4-chair na turner, and pinili niyang coach si Michael Bublé, na alam naman natin na mahal niya ang mga Pilipina, ang mga Pilipino. Naalala pa natin, biglang naglalabasan din ngayon yung mga magagandang sinasabi niya, and meron pa ako napanood na nakipag-duet siya kay Sharon Cuneta sa isang pagkakataon. Tapos basta ilang nagko-concert si Michael Bublé na talaga namang ang mga Pilipino daw ang isa sa mga audience na nakita niya or na naranasan niya na kung paano magmahal sa music at magmahalin din yung singer at the same time. So nung pinili siya ni Sofronio bilang kanyang coach, talaga namang pinakita rin ni Michael Bublé yung klase ng suporta niya at paniniwala niya. Hindi niya iniwanan or binitawan hanggang sa huli, at kinampanya talaga niya sa mga lalo alam mo na natin ng Amerika, ilang beses na po tayong nakaranas na pumapasok yung may mga dugong Pinoy, mga Pilipino talaga na hindi binibigyan or nabibigyan ng pagkakataon na maging grand winner. But this time with Sofronio Vasquez sa 26th season ng The Voice, tinanghal nga po ang kauna-unahang Pilipino, kauna-unahan ding Asyano. Kaya kahit yung mga neighboring countries natin like Thailand, Malaysia, Singapore, ano pa ba yung mga nakita ko doon, may mga Chinese na talagang binigyan din siya ng malaking suporta at talagang proud, claim nila, proud Singaporean here, may mga ganun ako nabasa, proud Thai here na nasumusuporta kay Sofronio kasi nga na-penetrate na natin yung kumbaga pinaka-sentro ng entertainment sa buong mundo, which is sa Amerika nga, nandoon ang Hollywood, ang The Voice, ang American Idol, at kung ano-ano pa, dahil syempre ang Amerika pa rin ang tinuturing sa buong mundo na first world country, talagang tinitingala at maging parang dream country ng karamihan ng mga tao, iba't ibang lahi. So nabigyan ng pagkakataon si Sofronio, at alam natin magtatagumpay siya. Kaya nga ako nabaliw din ako dun sa mga syempre yung mga naging mentors niya or
hurado sa tawag na tanghalan, mga nakasabay niya, hindi talaga napipigilan na magbigay din ng sobrang papuri sa kanya. Napanood natin yung sinabi ni Ogie Alcacid, Gary Valenciano, ni Jed Madela, at marami pang ibang mga nagsilbing mga mentors or hurado sa tawag ng tanghalan, kung saan nga talagang nahubog din itong si Sofronio. Although may isang parte ng kwento na sinasabi ni Sofronio na during the earlier years na nagtatry siyang kumanta at nag-audition din siya sa The Voice Philippines, pero ni isa daw ay walang umikot sa kanya. And then biglang nag-viral din, naglalabasan din yung sinasabi ni Ray Valera bilang nung punong hurado siya nung sa tawag ng tanghalan, na sinabi niya nung kay Sofronio na ikaw ang gagawa ng sarili mong kapalaran, ng sarili mong yun yung ikatatagumpay, na siyempre parang sinasabi ng lahat na prophetic or parang hindi ka nga sisikat sa sarili mong bansa kasi may mga bagay na sa ibang lugar mo siguro makakamtan or makakamit. So ayun na nga, napaka-classic na example, dahil lahat nga ultimong ang ganda. Ako din ako lalayo, yung mga American citizens na fan at supporters ng The Voice, at kahit yung ngayon lang uli naging fan ng The Voice, kasi for a while kasi yung The Voice is parang lumamlam ang popularity, di ba? Yung lalo pa na yung mga coaches nila doon, sina Adam Levine, marami nakalimutan ko kasi ngayon ang apat na mga coaches na nandoon, si Gwen Estefan, si Reba, si Snoop Dogg at saka si Michael Bublé, na first time na naging coach ng The Voice. Sa 26 season nagsimula itong si Michael Bublé, and yet dalawa agad ang pumasok na na contenders, o di ba? Dahil tigi-isa dapat siya, kaya lang merong may isang tawag natin sa ganon, yung swerte, ano bang tawag doon? Wild card na nakuha din sa team ni Michael Bublé, and finally nga tinanghal ngang grand winner mula sa team ni Michael Bublé, si Sofronio Vasquez. Ang sarap lang kasi sa feeling, kasi alam mo yon, tayo mga Pilipino na mahilig sa sports, basketball, boxing, volleyball, ganyan. Tapos 'di ba, of late naging popular na rin itong si Olympics si yung kay Yulo, gymnast, at saka tama, dahil sa Olympics gold medal niya. Tapos pati nga yung pole vault ni naging popular din tayo din. And then sa pagdating naman sa mga beauty contest o beauty pageants, talaga namang rampang-rampa. Isa nga tayo sa mga kino-consider na mga powerhouse pagdating sa mga pagandahan, from Miss Universe, Miss World, Miss International, Miss Earth, at kung ano-ano pa mga Miss dyan, na talagang laging rumaratsada ang mga kandidata natin. Pati sa mga kalalakihan pageant, ganoon din. So, sobrang nakilala na ang bansang Pilipinas na napakaraming mga magaganda at mga talentadong mga Pilipino, mga talented na mga Pilipino na nagmamarka sa mundo ng sports, ng pag-arte, di ba? Marami rin tayong nababali ang mga artistang nagkakamit ng mga international awards. And then ngayon sa pagkanta naman, na talagang alam natin na talaga namang wala yata sa out of 10 na mga Pilipino, isa o dalawa lang yung talagang hindi mo maituturing na panlaban ng boses. Lahat nakakakanta, di ba? Panlaban talaga ang boses, Sa 10 Pinoy, isa o dalawa lang yung may masasabing hindi mo pwedeng ilaban ang mga boses, pero nakakakanta pa rin yung dalawa na yon. So ganun tayo kagagaling, and then we claim that. And congratulations sa iyo, Sofronio Vasquez, sa mga parents mo, sa family mo, sa lahat ng na-inspire mo, kasi nakakatawa itong kwento mo, nakakataba ng puso, at I'm sure yung mga dreamers na gusto rin magkaroon ng sarili nilang tatak sa larangan ng pagkanta, o kung kahit saan larangan pa man yan, ng pag-arte, sa palakasan, pagandahan, papogian, patalinuhan. Ay nako, maraming Pilipino na talaga namang kinikilala, tinitingala, ginagalang, minamahal at nirerespeto sa ibang bansa. Masakit nga lang paminsan-minsan na minsan hindi natin nakukuha yung mga ganong klaseng paghanga o adulation, adoration, admiration dito sa bansa natin, at kailangan sa ibang lugar pa natin. But still, nakaka-proud pa rin, kasi ibig sabihin, itong mga bansa na ito na nag-a-admire at nag-a-appreciate ng mga talents natin ay talagang balanse rin, tumitingin rin talaga sila sa tamang mga talent. Unlike before na ang lakas-lakas ng discrimination, may mga ganon-ganon. So
masaya lang. We're happy for you, Sofronio Vasquez. Nakaabang kami sa mga future mong endeavors. Alam namin, sana pag uwi mo dito sa Philippines ay mabigyan ka ng karampatang heroes welcome, kumbaga. Lalo pat sabi ko nga, naka-experience din, bukod sa panonood ko sa iyo sa Tawag na Tanghalan, naranasan kong mapakinggan ka at mapanood ka sa concert. At napakahusay mo talaga, walang question yan. At bilang ganti na rin, bilang pasasalamat na rin sa paglalagay mo sa mapa ng mundo sa kasaysayan, lalo't nakapagtala ka ng ganyan, sabihin man nating, wow, magkano yung premyo? Umaabot ng 5 million yung premyo, $100,000 yata or something. Congratulations, Sofronio, nag-iisa ka. And sana marami pa mga Pilipina, mga Pinoy singers na kagaya mo na nasa ibang panig din ng mundong ito, magmarka rin. Although marami na rin talaga nagmamarka, pero yung kagaya mo talagang grand winner on taray. Maraming salamat at na-inspire mo kaming lahat. Ang gandang pamasko ito para sa mga kapwa mo Pilipino. Mabuhay ka, Sofronio Vasquez. Ako po ang inyong lingkod, Papa Ambera Balamet Nabus. Nagpapasalamat.